Ayan, so welcome to TJTV. So, bali gagawa tayo ng startup USB boot disk. Tapos lalagyan natin ng mga ISO files. So, paano ka ba? So, bali unang-una kailangan natin ng USB na 8 GB pataas. So, dapat meron tayong 8 GB na USB or higher, mas maganda para mas marami kayong malagay na ISO files. Tapos, unang-una, kailangan natin i-download yung Bentoy. So, kailangan pumunta kayo sa www.bentoy.net. Tapos, nandun na kayo, punta kayo sa downloads. Tapos, download nyo yung zip file niya. So, yung latest version. Click nyo lang yan pag hindi nyo pa na-download. Tapos, pag na-download nyo na yan, punta kayo sa next sa highrentsbootcd.org. So, pag nandun na kayo sa Hirents, so, andito yung website sa taas, kita naman. Tapos, punta kayo sa download. Tapos, browse nyo lang sa baba. Ito, yung file na to. So, click nyo lang yan, andyan yung download link. So, kung mabagal yung internet nyo, pwede nyo gamitan ng download accelerator. So, right-click nyo lang yan, tapos copy link address, tapos i-paste nyo sa download manager nyo. So, para saan nga ba yung Hiren? So, yung Hiren ay pang utility disk tool siya. So, compilation siya ng mga utilities. So, BCD, MBR utilities. So, kung makikita nyo, andyan lahat yung naman niya. So, meron siyang hard disk tools, data recovery, VLC media player, etc. So, kita nyo naman, sa inyo lang. So, pwede itong gamitin sa pang-scan na system na virus. So, meron siyang ESET online scanner dito at saka McAfee. Tapos, pwede rin siyang pag-diagnostic ng mga hard disk, lalo yung mga IDE, yung mga classic hard disk natin. So, pwede siyang gamitin doon. So, andito yung mga utilities na pwede nyo gamitin. Pwede rin siyang nangyari, nakalimutan nyo yung password ng system. Andito rin, pwede rin siya. Pwede rin siyang pang-reset ng Windows password. Yung sa login. So, pwede rin siya doon. Andito yung tatlong apps niya, tapos meron siyang imaging tools, hard disk tools. So, ito madalas yung mga ginagamit na pang image. So pang backup to, kunyari, kailangan nyo mag-deploy ng sa maraming unit, pwede nyo mag-install kayo ng basic installation, tapos i-image nyo, tapos ito na lang gagamitin nyo para ma-deploy nyo siya sa ibang system. Tapos meron siyang CPU-C, GPU-C, HW-Info, SPC-C. So itong apat na to, ito yung mga utilities na ginagamit para malaman yung specs ng PC. Tapos itong sumunod, ito yung ginagamit sa pag-install ng Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11. So ito importante ito. Ito yung ginagamit madalas. Tapos registry backup, etc. Tapos ito naman, pagdating sa partition tools, ito marami siyang option. So ang madalas na ginagamit ko dito, either yung disk genius or yung issues partition, pero mas madaling gamitin yung disk genius pag yung mag-flash install ka, kunyari buburin mo lahat yung partition ng hard disk. So mas madali siyang gamitin kasi kung GPT yung partition style mo, meron na siyang way ng pag-format na one click lang. Tapos meron din siyang disk tool.
So, pwede siyang low-level format, pang-erase, pang-decrypt. So, ito ay ginagamit sa mga classic hard disk, yung may mga magnetic drive. Tapos meron din siyang network tools, Google Chrome, pang-browse, Mozilla, VN network. So, kung magkukunik ka sa Wi-Fi or sa wireless network, ito yung gagamitin mo. AnyDesk, Qt. Tapos meron din siyang pang-recover ng Windows. So, ito yung ginagamit. Kunyari, nag-crash yung system. Tapos, kailangan mo lang siyang i-reset sa default setting. Ito, pwede mo siyang gamitin. So, ayun lang. Ayun yung mga madalas na ginagamit. Tapos, so, pag na-download nyo na yan, punta kayo dun sa installer. Tapos, ang gagawin nyo ay extract nyo lang yung laman ng Bentoy. Tapos, ay pag na-extract nyo, i-execute nyo yung Bentoy disk to disk. .txt run as admin. Tapos, install nyo lang yung USD. So, ito kasi may nakalagay na siya. So, ulitin ko na lang. So, pag insert nyo yung USB, na-press nyo, mali-detect siya. Tapos, kailangan i-click nyo to yung secure boot, yung partition style. So, dalawang klase kasi ginagamit sa installation. So, pwedeng MBR, pwedeng GPT. So, pag naka-GPT kayo, ito yung gagamitin nyo. So, ito ginagamit madalas sa Windows 10 pataas or meron ding may mga Windows 10 na ginagamit sa laptop na naka-GPT. So, pag hindi nyo nakuha sa yung, kunyari, ayaw siya mag-boot sa USB, using GPT, malamang baka naka-MBR yung partition nyo. So, dalawang klase na naman to. So, para safe, pwede kang gumawa ng dalawang type na installer na nandun lahat yung files. So, kunyari, gawa kayo ng MBR, tapos lagay nyo lang na kailangan nyo na ISO, tapos gawa rin kayo ng GPT na sync din ng laman ng MBR para di kayo mahirapan, para di kayo paulit-ulit gawa ng USB. So, yung partition style, GPT. So, kayo magsaset yan kung GPT or MBR. Tapos, yung configuration naman, pwede nyo export. So, lahat ng file system. Or, kasi ginagawa ko naka-NTFS ako para mas malaki yung para di magkaroon ng error sa pagkokopya ng files. Tapos, click nyo OK. Tapos, click nyo yung install. So, ayan. So, kasi may laman yung hard disk natin. Ang nangyari is tinanong niya ngayon kung pwede ko raw burahin. So, click nyo lang yung yes. Ayan, yes lang natin. Okay. So, ayan, sabi niya ay natin ko nakabit yung hard disk ay yung USB. Ayan. So, yes natin. Para makita nyo. So, buburahin niya lahat yung laman yan. Yes mo lang. Ayan, binura niya. So, pag natapos yan, pwede nyo nang kopyahin lahat ng ISO file nyo sa USB. So, ito, i-prepare ko na siya copy. So, kinopy ko na siya. Ayan, so, hintayin natin matapos siya. Pag natapos siya, i-run nyo lang yung ayan, so, okay na siya. So, punta ngayon tayo sa USB. Tapos, i-paste natin yung kinopy natin kanina. Ayan, so, hintayin lang natin matapos yung pag-copy ng files. Ito pala, so pakita ko na sa inyo. Meron akong video nito na kung saan ginamit ko na siya sa installation. So, ito na hanap ko na siya. So, kung makikita nyo dyan, ay marami akong ISO files na nilagay. Tapos, naka-custom skin pala yung ginamit ko dito. Kasi pag yung flash install ng Bentoy, hindi ito yung lalabas. So, andyan yung mga installer, mga ISO file yan guys.
So, pwede nyo siya actually subukan. Ayan, so makikita nyo dito ay wait, tanggalin ko lang yung sound nito. Ayan, so sana hindi ako makapiright. So, ayan yung yung ginamit ko. So, kung makikita nyo, niload ko yung higher end. Tapos, ito na yung tsura niya. So, version lang to, 1.0 to. Ito yung ginagamit ko ngayon ay version 1. Itong kinokopya natin ay version 1.0. So, ayan. Hintayin lang natin matapos. Ayan. So, kung bago kayo dito sa channel ay huwag niyong kalimutang mag-like and subscribe at hit yung notification bell para updated kayo sa mga narating pa nating videos. Maraming salamat. Ayan. So, pag natapos yan, magkokopya tayo ng installer. So, lagyan natin ng Windows 10 tsaka Office para meron na tayong installer. So, ang gagawin ko ay ipopost ko muna. Hindi ko na ipopost yung ibang files, yung mga installer na ako copy para hindi humaba yung video natin. Ayan, so tapos na siya. Gagawin ko ay ipopost ko muna kasi mag-add pa ako ng dalawang files. So maglalagay ako ng Windows 10 installer tsaka Office. So post ko muna. Ayan guys, so tapos na yung ating USB. Ito na yung USB natin. So, ang gagawin natin ngayon, itetest natin dito sa laptop kung magbuboot ba siya. Tingnan natin kung ano yung magiging problema. So, before nyo pala i-boot ito guys, kailangan i-check nyo yung boot order. So, kailangan nakaset yung boot order na dapat sa USB siya magbuboot. Tapos, dapat naka-disable yung secure boot. So, yun yung una natin gagawin, papasukin natin yung BIOS. So, plug ko yung USB. Ayan, so naka-plug na. So, power on. So, ang shortcut button sa BIOS ay either delete, escape, or F2. So, press natin yung F2. Ayan, so F2 yung kanyang button. Ayan, so itapat ko lang yung ating camera. Hindi ka lang kung kita nyo yung kanyang diba? So, yan. So, ito, Lenovo IdeaPad 33014 IGM. So, Intel N500. So, Atom Pentium. So, Atom ata to. So, ang gagawin natin, pupunta tayo dun sa boot. So, I don't know kung kita yung order. Wait lang. So, kita ba siya? So, tingnan natin. Ayan. Tapos, click natin yung arrow right side. So, boot. So, check natin ano yung unang binuboot niya. UEFI, nakapass boot. So, ito, palitan lang natin. Ito yung USB drive natin. So, taas natin yan. F6. Tapos, naka-on yung security niya. So, I'm not sure kung kaya niya mag-boot sa USB. Kasi naka-support yung secure natin. So, nung format natin yung Ventoy, naka-click yung secure boot. So, try natin i-boot kung gagana siya sa USB natin. So, exit save natin. Yes. So, tingnan natin kung magbuboot siya sa USB. Ayan. Ayan, so narin na yung USB. I guess, oh. So, nakalagay, sabi niya, EFI USB emission na cross bin block bin current security policy. Okay natin. So, hindi siya binasa. So, off natin. Tapos, ang gagawin natin, i-disable natin yung secure boot.
So, power on. Ayan. Tapos, press natin yung F2. F2. Yata umabot. Ayan. Tapos, punta tayo sa boot. Security pala, sorry. Tapos, enter natin yung secure boot. I-disable natin yan. Ayan. So, tingnan natin kung mag-boot na siya sa ating USB. So, naka-disable na yung secure boot. Naka-first boot yung USB. So, dapat mag-boot na yan, guys. Ayan. Ayan. So, kung makikita nyo, ay nag-boot na siya. Ito yung mga apps na nilagay natin. Ang ISO file pala, sorry. Yung high-red boot, may MS Office tayo, may Windows 10, merong Windows 11. So, try natin i-boot yung high-red boot. So, boot natin in normal mode. Tingnan natin kung maglo-load siya. Ayan, so hintayin lang natin matapos siya. Ayan. So, lalagyan lang natin para ayan, so ang ginawa lang natin is reformat natin USB gamit yung Bentoy apps. Tapos nung reformat natin at sinatap natin yung mga option niya, saka natin kinopya yung mga ISO. Tapos nung nakopya na natin yung ISO, saka natin ibinod sa laptop. So ganoon lang kasimple. So hindi mo na kailangan mag-extract or mag-burn sa DVD ng mga bootable ISO. So, gagawin mo simple lang. Meron ka lang at least 8 gig na USB, tapos lagyan mo installer. Format mo using Bentoy, lagyan mo installer. Meron ka ng USB boot utility. Ayan guys. So, tingnan natin. Ayan. Ayan. So, naglo-load din siya. Yan, so naglo-load na siya. I-install niya yung mga OEM driver. So hopefully ay ma-detect yung ating mouse. So ang kalimitan pala nagiging problema nito pag nagbo-boot. Minsan hindi na-detect yung keyboard tsaka yung mouse. So kung ganun yung mangyayari, ang gagawin nyo lang, mag-insert lang kayo ng USB keyboard at USB mouse. Makakapag-install na kayo. So, dito sa case na ito, tingnan natin. Ayan guys. So, kung bago kayo dito sa aking channel ay huwag niyong kalimutang mag-like and subscribe at i-hit yung notification bell para updated kayo lagi sa mga darating pa nating videos. Ayan. So, kita nyo gumagalaw yung ating mouse. Ayan guys. So, eto na yung ating high-end. So, kung makikita nyo, andito yung ating hard disk. Ayan. Tapos, ito yung ating installer. So, makikita nyo, ayan, nakalagay yung mga ISO. Yan. So, ito yung laman niya, yung pinakita ko kanina. So, meron siyang mga accessories, hard disk tool, data recovery, partition. So, yung sa partition, ito yung sinasabi ko. Yung Disk Genius. Madali siyang gamitin pag naka-GPT yung file system. So, simple lang gagawin. Meron siyang option dito na
pwede ka mag-create ng ito. May nakalagay dito ESP MSR partition. So yun yung bootable partition pag GPT. So gagawin mo pag bago lang yung hard disk, wala siyang laman, dinilit mo lahat. So ang una mong pipindutin yung create ESP partition. Tapos paglabas niyan, okay mo lang. Tapos pag na-okay mo na yun, ang gagawin mo, click mo ulit yung partition, tapos create new partition. Saka mo i-format yung buong partition. Or pwede, kung gusto mo, maglagay ka pa ng another partition para sa mga files. So normally ay isang partition lang para sa Windows. So bali ang mangyayari, ang partition mo ay magiging tatlo. So meron kang EFI partition, meron kang MSR, tapos meron kang mga para sa Windows. So gaya dito, meron siyang recovery drive para sa mga driver. So yan. So ito na yung part 3 ng ating tutorial. So bali yung part 1 ay yung pag-install ng Bentoy at pagkopya ng file sa USB. Tapos yung part 2 ay yung pag-boot nitong high-rent boot. So na-boot natin siya sa Windows. Tapos yung part 3 ay yung pag-install ng Windows. So simple lang naman. So ang gagawin mo, pag mag-install ka ng Windows, yun nga, sisimulan mo sa pagpa-partition ng hard disk. So ito kasi hindi natin pwede partition to kasi merong may-ari nito. So ipapakita ko na lang yung gagawin. So yun yung last na sinabi ko dun sa tutorial number 2 na gagawin mo, open mo lang yung Genius. Tapos ang gagawin mo pag na-open mo yan, i-delete mo yung laman. So kunyari ito yung hard disk mo, i-delete mo lang yung mga partition yan. So right click lang tapos delete current partition. Tapos pag na-delete mo yan lahat, save all mo. So, pag na-save all mo yun, wala na ka ng partition. So, ang gagawin mo, pupunta ka dito sa partition, create ESP/MSR partition. So, yung option na pangalawa galing sa taas. So, pag-click mo niyan, may lalabas na option. Ang gawin mo is okay mo lang. Tapos, pag na-okay mo yun, click mo yung partition, create new partition. So kung hindi gumawa na yun, ang gagawin mo, pagka-create mo ng ESP partition ay isi-save all mo muna para makaproceed ka dun sa next step. So pag na-save all mo na, pwede mo nang i-create new partition para makagawa ka ng Windows partition. So kung meron ka ng Windows partition, okay na format mo na, ang gagawin mo, exit mo na to. Tapos, pupunta ka na dito sa Utilities. Tapos, System Tools. Ayan. So, yung System Tools. So, ang gagawin nyo, pag na-format nyo na lahat, pupunta ka sa Utilities. Tapos, System Tools. Pagkapunta mo sa System Tools, pupunta ka dito sa WinNT Setup. So, click mo yan. Lalabas to. Ang nakalagay dito sa first option, yung nasa taas ay select location of installation files. So ito yung search mo lang. So pupunta tayo sa USB kasi doon nakalagay yung installation file natin. Tapos ito yun, kunyari Windows nilalagay natin. So dapat pala guys, ito yung EFI part ay naka-green dapat yan. Ibig sabihin, magbo-boot yung inyong hard drive. Tapos, pag na-select nyo na yan, automatic kasi select yan dito, yung boot drive. Tapos, ngayon, ang gagawin mo, isi-search mo ngayon yung location ng installation drive. So, isi-select, kunyari, ito lang. Isi-select natin yung Windows, yung drive C. So, pagka-click mo niyan, press mo yung
mount installation drive as. So, i-pre-assign natin yung letter kasi pag di mo ginawa yan, ang mangyayari kung meron kang ibang partition, i-move niya yung drive C mo. So, hindi siya magiging drive C. So, gagawin mo, i-click mo to. Tapos, set up. So, naka-green siya. Ibig sabihin, okay na. So, dito mga option to. So, normally, hindi naman na ginagalaw yan. So, cancel mo lang to or pwede mo i-select to automatically reboot PC if setup was successful. So, normally, ang gagawin mo ay huwag mong automatic reboot para malaman mo kung may problema yung installation. So, pag clinic ko yung setup, automatic mag-copy na ng installer, na PC natin yung installer sa hard disk. Tapos, tuloy-tuloy na yun hanggang sa makarating na siya doon sa setup ng user login. So, ganun lang siya kasimple. Wala ka na ibang kakalikutin. Ayan. So, yun lang. So, bali meron akong isang installation na tutorial using Hi-Red Boot. Ilalagay ko na lang yung link niyan sa baba para pwede nyong tingnan kasi same lang naman halos to doon sa installation. Ang nangyari lang dito ay may mga nabago na software kasi nga in-update to. So yung last na ginawa ko nito ay version 1.0 to. Ito naman ay version 1.08. So ayan, sana ay katulong sa inyo yung video na to at kung nagustuhan niyo yung video ay huwag niyo kalimutang mag-like and subscribe at i-hit yung notification bell. Ayan, bali yan yung kompleto tutorial para sa pag-install na utilities saka Windows 10 installer using Bentoy saka Hi-Red Boot CP. Pwede siya bali sa Windows 11 yung ginamit natin. So, kung may katanungan kayo guys ay huwag nyo kalimutang mag-leave ng comment at babalikan ko yung mga comment nyo. So, kung meron kayong mga hindi naintindihan or may mga clarifications kayo ay mag-leave lang kayo ng comment sa baba para babalikan ko yung mga katanungan nyo. At kung nagustuhan nyo yung video na to guys ay huwag nyo kalimutang i-like at i-share sa mga kakilala nyo at huwag nyo din kalimutang mag-subscribe sa aking channel para updated kayo sa mga darating pa nating video. Yun lang. Maraming salamat. Bye.